dyan sa Lingayen, Pangasinan. Maraming salamat. Nandiyan dyan tayo for 2 nights, partner, no? Napakainit na pagtanggap sa atin ng ating mga kababayan kahit saan tayo tumungo, no? Ako'y nakikiusap lang, lalong-lalo na sa ating mga ibang siklista na hindi naman kasama dito sa karera na to. Pangalawa, ang mga kaibigan natin na nakamotor. Pangatlo, yung mga nagta-tricycle. Partner, padaanin muna natin ang mga karera bago tayo magpatakbo, no? Marami tayong instances, nagkakaroon tayo ng crash dahil sumasabit ang ating mga siklista against itong mga tricycle drivers natin, ano? Mag-iingat po tayo at aalagaan natin ang pagtahak ng ating mga siklista from Lingayen to Baguio City. Alright, partner, going back dito sa history ng Tour of Luzon and Marlboro, no? Si Gerardo Igos pa rin ang kahit papano ay nakapagtala ng pinakamarami. 23 lap wins itong si Gerardo Igos from Manila to Vegan Race pa yan, ano? 23 lap wins, wala pa akong nakakatibag niyang 23 lap wins. Pero the present time, ano, we'll just verify, ano, kasi nagkaroon rin 23 lap wins itong si John Paul Morales. Well, itong si Manolito Moring, we have 19, Jose Sumalde 17, Rodrigo Abakita 17 lap wins, Loreto Mantoy 16, Jose Moring Jr. 15, Cornelio Bailon 15, Virgilio Delin 14, Paquito Rivas 13, at itong si Carlo Geb ay meron pong 12 panalo na kilala dito sa Baguio stage na to. Ito po ang tinatawag din ng iba na Geb Country, itong Baguio with 12 lap wins. Maraming salamat, Dwayne Entertainment, ano? At yan ang mga yapak na gustong sundan ng ating mga riders dito. At itong ang Tour of Luzon, no? 2025 handog sa inyo ng MPTC, MVP Group of Companies, no? At kabilang dyan itong NLEX, MPT South, CCCLEX, MPT Asia, Digital Inc., MPT Digital Inc., MPT Mobility, of course organized by Duckworld and brought to you by Signal. No, ang ating mga magigiting na mga sponsors, partner, hindi talaga tayo makakompleto, no? Ang Meralco, Maynilad, Metro Pacific Health, Landco Pacific, MWell, PLDT, Smart, T31 Mega World, in partnership with Cardinal Santos Medical Center, Go21 Logistics, Dongpang Motors, Victory Liner, Digital Out of Home, PSS Lai, Unilab, Huawei, Toyota, supported by Microtel by Windham, Gatorade, Drive Up, R33 Cars, Ciclovia, YWE, Homestretch, endorsed by Phil Cycling, Philippine Olympic Committee, Philippine Sports Commission, BCDA, the MVP Sports Foundation, and fueled by Clean Fuel and Caltex. Napakagandang support ang binibigay, hindi lang yan, coach, no, pati mga LGUs natin, no, mga mayors natin, grabe suporta dito. We are now 9 kilometers to mga Tarem, Pangasinan, at iyon, patag pa lamang po tayo, no, kaya kailangan, sabi nga ng ating mga Pilipino, bantayan dito. Pilipino coaches, sabi nila, bantayan dito, hatakin natin mamaya yung ating mga riders, at itong pag-akyat sa bundok na ito yung tinatawag na killer, no? Killer stage natin ito. Ito yung tinatawag na Queen stage at this point of our race. Ang kilometer race natin from the 138.2 kilometer mark o yung final 34.3 kilometers, yon ang start ng King of the Mountain race, no? All the way po yan dito sa finish sa Camp John Hay. So 30 kilometers po ang akyatan dito sa paakyat sa Baguio, at ang sino man makakakuha niyan, mangunguna diyan ay tatanghaling ating King of the Mountain. You know, at ang makakakuha niyan, partner, no, there is a very special cash prize that will be given by Dongpang Motors. Aakyat sila talaga ang umangkin, no, ng pagbibigay ng cash prize, no, doon sa ating mananalong
Dong Pang Eagle of the Mountain Award. Yes, no? At nakikita ninyo ngayon ang ating mga riders. 18 minutes na po silang pumapadyak mula sa ating official start, no? At today, na malamig ng konti pa rin dito sa Baguio, still nilalabanan ang init ng summer after a scorching, no? Scorching weather down there, no, sa Pangasinan and La Union ay aakyat na sa refreshing, no, sa refreshing temperature ang ating mga riders, but not after, no, ay punishing climb dito sa Baguio. At ano nga ba, no? Ano nga ba? Bakit sa Camp John Hay? Ano nga ba ang asahan ng ating mga kababayan dito sa Camp John Hay pag-akyat dito? Coach, ito ang Camp John Hay, napakagandang lugar nito. No, historical talaga, no, destination, no, that offers a perfect blend of nature, recreation, and rich history. Alam mo saan nagsimula to, no? Yung ating US military talaga ang gumawa nito, ang Camp John Hay. Marami tayong makikita dito, no? John Hay Golf, no? Dito sa Baguio City, napakarami ito, pang pamilya to, partner. Hindi lang pang sports to, no? So talagang napakarami mga pamilya umakyat dito. Marami tayong nakausap, nasa lobby ng ating mga hotel, at sinabing the only reason why we are here is para talagang makasuporta at makakita na ang finish line ng Tour of Luzon. Yes, no? At aside from, of course, yung mga nabanggit mo, itong Baguio City, summer capital of the Philippines, pinagmamalaki niya ng Burnham Park, Mines View Park, of course, yung Baguio Cathedral, the Baguio Public Market, at itong Baguio City, coach, ito ay UNESCO Creative City for Craft and Art, for crafts and folk art, no? At sabi mo nga, pasyalan ito ng ating mga kababayan kapag sobrang init doon sa baba, no? At para matunghayan din yung ating mga siklista, ang ating karera, nagsipag-akyatan dito. Sino nga bang mga asahan nating mga, ilan nga bang mga siklista ba yung inaasahan pa natin dito? Alam mo, Randy, no, nagsimula tayo sa 190, no, originally 20 hindi na tumatakbo dito, no. We have 99 cyclists, no, going to stage number 8. At yung marami doon, malakas pa sana pero nasama sa road crash. Yun ang malungkot doon, no? Pero pag tinatanong natin, pinag-uusapan natin, bakit ba tayo naghahanda? Bakit isa sa mga nagsabing unang sasama kami diyan at susuporta kami itong grupo natin sa Cardinal Santos? Dahil alam natin, noon na nangyayari talaga to sa isang high-level sporting event tulad nitong Tour of Luzon. Kaya nga ko, sabi mo nga, crashes, no, spills, various injuries, yung iba hindi nakatapos dahil sa sobrang init at talagang hirap sa pagsunod sa karera. Alam mo ba, yun nga, itong Gapyong cycling team ng Korea na kinabibilangan ng yellow jersey wearer na si Ju Dae-yong, dalawa na lamang po silang natira, no? Dalawa na lamang silang natira from the original 7. At ang kasama na lang niya ngayon, itong si Jang Junhyuk, na tingnan natin kung anong suporta ang maibibigay sa kanyang team captain para makuha itong ating karera na tinatawag na The Great Revival. And now, nakikita natin, Coach, sino ba yung nakikita natin na nagsosolo? Ayan, si Hakim Zakaria, partner, no, na sumusubok na kumawala. No, 20 meters ang kanyang advantage mula sa ating second group peloton. Pero sumusubok, no? Tingnan natin kung kakayanin niya itong si Hakim Zakaria ng MPC Malaysia Pro Cycling Team. Yes, kaya dito pa lang sa Patag ay talagang merong mga sumusubok-subok, ano. Kanina nga si Ronald Oranza, medyo sinubukan niya ano ang timpla, no. Bibilisan ko, susunod ba agad to? At nagsipagsunuran naman kaya nabuhuli. Ito naman ngayon, itong Malaysian na si Akmal Zakaria ang sumusubok. Kaya, naku, dito pa lang sa Patag, asahan nyo na po ang aksyon. Especially, of course, pag-akyat niyan sa Baguio, na kung saan ang Eagle of the Mountain ay makikita natin na lilipad
patungo dito sa finish. Kasamang Dwayne, tingnan natin, no, sino ba yung mga kilalang ano natin, no, mga Eagle of the Mountains natin before sa ating mga legends? By the way, nagsimula tong Eagle of the Mountain noong 1960, ano? That was 65 years ago. Ito ay pinalalunan ni Pedro Esteves noong 1960, si Jose Morin noong 1961, at itong si Edmundo de Guzman noong 1962. At sinundan nito ni Virgilio Delin. Si Virgilio Delin ay isang, if I'm not mistaken, Pangasinense rin in 1963. Then ito, lumitaw na si Cornelio Padilla in 1964. Ito po yung mga binabanggit natin, naging King of the Mountain to from 1960 to 1969. No? In 1965, itong si Jose Sumalde Jr. At Cornelio Padilla once again in 1966. Then Cornelio Padilla once again in 1967. At ito na nga po, wala po tayong tour noong 1968 pero nagkaroon po tayo ng tour. Wala pong Tour of Luzon in 1968. Ano? Ito pong in 1969 naging tour ng Pilipinas po pero run by Cycling Association, Tour of Luzon Association executive na si Attorno Heruncio Lacuesta. Ang nanalo po dyan si Domingo Quilban. Siya po ay twice Eagle of the Mountain in his cycling history. Matanong kita, no, kasamang Dwayne. Dito sa mga minention mong mga pangalan, meron bang mga double-edged cyclist dito? Ibig sabihin, sprinter na, pang mountain na akyatan pa, no? Sino dyan ang mga talagang namayagpag, no? Na talagang ika nga, walang kinakatakutan pagdating sa karera? Magandang katanungan yan, partner. Kilala na nga dito si Domingo Quilban, no? Naging sprint king yan si Domingo Quilban. At nandyan din si Cornelio Padilla, mga trackster din yan before, ano? At of course, nandyan si Jose Sumalde. May mga sprinter din yan, all-rounder in other words. Sa mga nabanggit natin kanina from 1960 to 1969, partner. Again, a total of 177 kilometers that we're going to be cycling for the day. A lot of big thanks, lalong-lalo na sa mga bayan na dinadaanan natin, no? No, marami talagang natutuwa. Meron akong nakitang motorista, nakita ko, no, sa highway, sabay kaming umiinom ng tubig. Sinabi sa akin, tinamaan daw sila ng traffic, but they don't mind. They don't mind. They really thank me and the whole organizing committee, no, for reviving the Tour of Luzon. Mabuhay po kayo ang mga motoristang nag-i-enjoy at talaga namang nakakakuha ng napakaraming mga still photos, sinishare sa kanilang mga social media. And what else can we say but Philippine sports is definitely alive. Kung hindi ako magkakamali, partner, itong Tour of Luzon edition na to na tinaguriang The Great Revival, ito ang na-cover from start to finish, every stage, ano? Na-cover to live. Talagang thankfully sa mga ating communication partners like Smart, ano? Para maibigay natin to ng seamless itong delivery ng pedal by pedal account ng Tour of Luzon, The Great Revival by MPTC. Nagulat nga